COMELEC nakipagpulong sa mga kandidato sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte para matiyak ang matiwasay at maayos na halalan. Issue hinggil sa private armed groups na talakay. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa? Naomi, pinulong ng pamahalaan ngayong araw ang mga kandidato sa pagkagobernador, vice-gobernador at congressman sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte para sa national at local election. Ito ay para pag-usapan ang pagkakaisa at kapayapaan sa napipintong pagsisimula ng campaign period ng local candidates sa March 2028. Pinangunahan mismo ng Commission on Elections, Philippine National Police, Philippine Army, OPAPRU at ng bagong upong Interim Chief Minister ng BARM ang pagpupulong. Ilan sa mga natalakay ay ang mga umano'y issue ng mga armadong grupo sa probinsya. Ayon kasi sa ilang mga kandidato, may mga naglalagay ng mga tarpaulin na may mga simbolo na nagwe-welcome sa mga armadong grupo. Kaya may ilang mga kandidato na natakot na baka pagsimulan ito ng tensyon. Pero sabi ng COMELEC, bilang solusyon, tatanggalin lahat ng mga tarpaulin na walang kinalaman sa eleksyon kahit ano pang simbolismo. Kung hindi naman campaign material, ay ipatatanggal ito sa mga kapulisan. Muli din nagpaalala ang COMELEC, bawal ang private armed group ngayong panahon ng halalan, kundi ay may karampatang parusa ito dahil ipinapatupad pa rin sa ngayon ang gun ban. Gigit naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ayaw niya na ilagay sa COMELEC control ang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Kung may mga awayan man sa pagitan ng mga pamilya dahil pawang magkakamag-anak ang mga kandidato sa probinsya, sana anya ay ayusin muna ang gusot upang hindi na lumaki at uminit pa ang halalan sa lugar. Naomi, sumang-ayon naman dito ang mga kandidato at lahat ay nagkasundo na magiging mapayapa ang halalan. Hindi lang ang national at local elections, kundi ang magiging kauna-unahang parliamentary elections na isasagawa naman sa Oktubre 2025. Katunayan, pumirma pa ng Peace Covenant ang mga kandidato at nagkamayan bilang simbolo ng pagkakaisa at pagkakasundo para sa mapayapang halalan.